Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi pa man natatapos ang kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Russia na halos 2 taon na at kakasimula pa lamang ng sigalot sa pagitan naman ng Israel at ng Palestine. Tila dadagdag pa sa kasalukuyang kaguluhan ang iringan naman sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Tila ang dalawang bansang ito ay nagpapakita na ng kanilang mga pangil sa isa't isa. Sa mga nakalipas kasing mga araw ay nagkaroon ng sagutan ng dalawang bansang ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga missiles at rockets sa isa't isa. Bahagyang nasugatan ang ilang sundalo ng Amerika dahil sa pag-atake ng mga drone at rocket sa base militar ng US sa bansang Iraq. Sumiklab ang tensyon sa rehiyon habang tumitindi ang kaguluhan sa Israel, Palestine at Lebanon. 2 drone at mga rockets ang inilunsad ng Iran Islamic Revolutionary sa base militar ng Estados Unidos sa Al-Assad Air Base sa bandang kanluran ng bansang Iraq. Ayon sa pahayag ng isang US Central Command, hinarang ng puwersa ng Estados Unidos ang 3 drone subalit may isang nakalusot na humantong sa pagkakapinsala ng bahagya ng ilang mga sundalong Amerikano na noon ay nasa Iraq. Kasama din sa mga bahagyang napinsala ay ang kanilang mga kagamitan. Dahil dito, ang puwersa ng Amerika ay mahigpit na binabantayan ngayon ang sitwasyon sa Iraq. Bago pa man ang naganap na pag-atake ay una nang nagbanta ang Iran na aatakihin nito ang mga pasilidad ng Estados Unidos sa Iraq dahil umano sa pangingialam nito at pagsuporta sa bansang Israel. Sa isang pahayag ay inamin ng Iran ang pag-atake at sinabing mas higit pa sa mga ito ang kanilang gagawin sa mga susunod na araw dahil na din sa pangingialam ng Amerika sa away ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ang pag-ataking ito ng Iran sa pasilidad ng Estados Unidos sa Iraq ay sinundan naman ng 3 cruise missiles at ilang mga drone na pinaputok mula sa bansang Yemen patungong Israel. Subalit ang mga ito ay hindi tagumpay na nakarating sa Israel. Ito ay dahil na din sa pagbabantay pala ng isang barko ng Estados Unidos. Habang binabaybay ng mga missiles na ito ang hilaga patungo sa kahabaan ng Red Sea, ay naka-standby pala doon malapit ang isang barko ng Amerika at na-detect ang mga missiles na ito. Naharang ng barkong ito ng Amerika na isa palang guided missile destroyer ang mga naturang missiles na papunta sana ng Israel. Isa lamang itong patunay na pagdating sa pakikipagdigmaan ay mas advance sa mga kagamitan ng Amerika. Pinatunayan din nila na lagi silang handa sa mga hindi inaasahang pangyayari at pag-atake ng ibang mga bansa. Ang mga nasabing mga missiles na ito na mula sa bansang Yemen ay pakawala ng militanteng grupo na Houthi. Ito ay isang grupo na suportado din ng bansang Iran mula naman sa bansang Yemen gaya ng Hamas at Islamic Jihad sa Palestine at Hezbollah naman sa bansang Lebanon. Ito ay kasunod ng isang pahayag ng Iraq tungkol sa pambobomba ng isang ospital sa Gaza kung saan sinisisi nito ang Estados Unidos at ang suporta nito sa Israel para sa sakuna at panawagang wakasan na ng Estados Unidos ang kanilang presensya sa Iraq. Ayon naman sa militanteng grupong Hamas, ang pagsabog sa Gaza ay mula sa isang airstrike ng Israel na ikinasawi ng daan-daang mga sibilyan at ito ang kumalat sa buong mundo. Subalit ng imbestigahan ay napatunayang mula sa pumalyang rocket ng Jihad ang tumama sa naturang ospital at hindi din pala nasa daan-daan ng mga namatay. Sa madaling salita ay fake news ang inilabas na balita bago pa ang ginawang investigasyon. Samantala, pinalilikas na din ng Amerika, United Kingdom at Germany ang kanilang mga kababayan na kasalukuyang nasa Lebanon at West Bank dahil sa mas lumalala pang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Matapos nito ay naglabas naman ng saloobin ng pinuno ng Hezbollah at sinabing kailangan na umanong lumabas ng bansa ang mga masasamang tao dahil kung hindi ay matitikman umano nila ang init ng apoy bago pa man sila makarating sa kabilang buhay. Pero ayon naman sa Estados Unidos, handa silang gawin ang lahat at kinakailangang aksyon upang labanan ang anumang banta. Kaya naman matapos ang pag-ataking ito ng Iran sa pasilidad ng Estados Unidos sa Iraq, hindi na nagdalawang isip ang Amerika at kaagad na gumanti.
Dumating agad ang 354 Fighting Squadron ng mga 18 Thunderbolt o mas kilala sa tawag na 18 Warthogs. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay dati nang nakipaglaban sa Iraq at sa iba pang mga bansa ilang taon na ang nakakalipas. Ang 18 Warthog ay isa rin sa mga kinatatakutan ng mga tangke ng kalaban dahil na rin sa 30mm JAU-8 Avenger cannon nito sa nguso. Hindi basta-basta tinatabla ng bala ang harapan at gilid na bahagi ng eroplanong ito dahil na din sa titanium armor nito. Kaya nitong magkarga ng iba't ibang klase ng mga missiles depende sa misyon nito. Kasunod nito, dalawang US fighter jets ang umatake sa dalawang weapons and ammunition facility sa bansang Syria. Ito ay bilang ganti sa 19 na beses na pag-atake ng mga Iranian-backed militia sa US coalition troop sa Iran at Syria noong mga nakaraang linggo lamang. Ang dalawang pasilidad sa Eastern Syria na binomba ng Estados Unidos ay sinasabing ginagamit ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps at ang militanteng grupong sinusuportahan nito. Naganap ang airstrike ng umaga gamit ang dalawang F-16 na fighter jets na may precision munitions. Ayon sa pahayag ng Secretary of Defense ng Amerika, nasa 21 mga tao ang nasugatan sa kanilang panig noong atakihin sila ng Iran, subalit hindi basta-basta nahahayaan na lamang ito ng Estados Unidos. Kung hindi umano titigil ang mga militanteng grupo na suportado ng Iran na Hezbollah mula sa Lebanon, Hamas at Islamic Jihad na mula naman sa Palestine sa pag-atake, ay hindi magdadalawang isip ang Amerika na protektahan ang mga tao nito at sa lumabas pang mga ulat, susuportahan ng Amerika ang Israel kahit na ano pa man ang mangyari. Sa katunayan, ang bansang Israel ay may pinakamalaking foreign aid na nabigyan ng bansang Estados Unidos na nasa $300 bilyong na mula pa noong taong 1945. Ang halagang ito ay maaaring wakasan ang pangdaigdigang kagutuman kung susumahin. Kahit na sa ngayon ay wala pa ring tigil ang Israel sa pag-atake sa Gaza na nagdudulot ng maraming buhay na nasasawi, wala pa ding tigil ang Amerika sa pagpapadala ng kanilang tulong pinansyal sa Israel. Marami ang nagtatanong kung bakit gano'n na lamang kung paano suportahan ng Amerika ang Israel. Sa mga naglabasang balita, tulad ng Pilipinas na isang magandang strategic locations kung magkaroon man ng digmaan, pinapanatili ng Amerika ang kanilang presensya sa ating bansa upang magamit ang Pilipinas bilang battleground sa Asia. Para naman sa Israel, pinapanatili ng Amerika ang kanilang presensya sa bansang ito dahil ang Israel umano ang magsisilbing attack dog ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ang Middle East kasi kung saan nanggagaling ang malaking porsyento ng langis sa buong mundo ay malaki ang bahagi na ginagampanan sa ating globo. Kung ano man ang hindi kayang gawin ng Amerika sa gitnang silangan o mga kilos na hindi nila kayang gawing mag-isa, nariyan ang Israel upang gawin ito para sa kanila. Sa mga hindi nakakaalam, ang Israel ay may kakayahang atakihin ng mga independent Arab countries sa Middle East. Noong taong 1967 na lamang, sorpresang inatake ng Israel ang Syria at Egypt. Taong 1981 naman, binomba ng Israel ang isang nuclear power plant ng Iraq at inaprubahan ng Amerika noong mga panahong iyon na nangyayari ang digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq at suportado ng Amerika ang Iraq. Lihim pala na nais noon ng Amerika na sirain ng dalawang bansa ang gobyerno ng isa't isa. Taong 1982, nilusob naman ng Israel ang Lebanon at ang gumastos dito ay ang Amerika. Mula sa suportang pinansyal hanggang sa mga armas ng Israel ay mula sa bansang Estados Unidos. Bukod dito, sinusuportahan din ng Israel ang apartheid ng South Africa. Nagawa pa nilang magtayo ng mga dekuryenteng bakod sa Namibia na noon ay sakop ng South Africa upang protektahan ito laban sa bansang Angola. Tumulong din ang mga pulis ng Israel sa pagtuturo kung paano mag-torture ang Pinochet dictatorship sa bansang Chile. Sinanay din nila ang right-wing na sundalo ng Guatemala upang patayin ang mga indigenous people. Hindi man direktang masugod ng Estados Unidos ang Iran sa tulong ng Israel ay unti-unti nilang naisa sa katuparan ang kanilang plano laban sa bansa.
Sino nga bang tatanggi mula sa tulong ng isang malaking bansa pero ang kapalit nga lang nito ay tila magiging tuta ng Amerika ang Israel upang gawin ang kanilang mga totoong misyon sa rehiyon? Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!